dear beloved, Boss Mike, Cervera. So eto na nga mga kababayan, matandang Duterte, nagmakaawa kay Bato. Oo, grabe no? Very weak na raw si Digong. Oo, mga kababayan, at saka isa pa mga kababayan. Oo, etong mga Diskaya, ha? Talagang nilaglag na nila lahat. Wala na hong tinira. Lahat ubos na. Oo, kinanta na. Kumbaga sa ano mga kababayan, magdamag na nagpasyon sila. Oo, nako, ewan ko na kung sino-sino ang mga nilaglag pa nila kasi mga kababayan, confidential daw mga kababayan. Oo, etong bulalat ng mga sangkot sa katiwalian, sa pagnanakaw sa bayan, mga kababayan. So yan, ang ating tatalakayin. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, tulad ni Cristina Estacio at ni Salve, yan, sino pa? Bergie Bajola, si Cristina Estacio ulit, tsaka si Jackie Mogilio. Mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na kayo. So mga kababayan, para mabilis tayo, eto na mga kababayan. Nako, grabe ito. Oo. Itong nilaglag ni mga Diskaya na mga nadagdagan pa ho. Eto na. Lahat na mag-asawa. Nako mga kababayan ko, pakinggan nyo to Malamang meron na hong mga nanginginig ang mga mani-mani at mga ukol-ukol. Oo ha? Sigurado yan. Oo, sigurado mga kababayan. Yung pong mga naisiwalat, yung pong nabanggit, yung pong mga idinagdag na mga nakinabang sa mga proyektong guni-guni, mga kababayan ko, nanginginig na ho ang mga laman-laman. Nanginginig na ho ang mga ukol-ukol nila. Sigurado. Eto na, mga kababayan. Tuluyan ang isiniwalat na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman sa maanomalyang flood control projects. Nako, eto na ho mga kababayan. Ang lahat ng kanilang nalalaman ay ibinunyag na ho. Sinabi na. Oo, nilitanya na. Grabe no, mga kababayan ko. So pagkaganyan, kung sino man, yung mga may kinalaman, alam naman nila sa sarili nila yan, di po ba? Na nagkaroon sila ng mga transaksyon kay Diskaya, syempre, sobra na ang nervyos ng mga yan. Sobra na. Di ba? Ito ay nang humarap ang mag-asawa sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa abogado ng mag-asawa, tumagal ang pagdinig ng 4 na oras at isinumite ng mga Diskaya ang mga ledger. Mga kababayan, 4 na oras tapos nagsumite ng ledger. Yun po yung kanilang mga listahan ng mga tumatanggap ng mga SOP. Yan po yung mga kababayan tawag nila komisyon. Mga kababayan, nako, patay na. Siguro mga kababayan, hindi na makatulog yung marami rito, yung mga politiko, Marites Musni. Malamang hindi na sila makatulog. Mga umano'y ibinayad sa 2 tao na hindi muna pinangalanan. Meron din naman ng mga idinagdag na pangalan ng mag-asawa. Nako, ito nga problema, Leia Chin. Hindi pinangalanan, mga kababayan, sapagkat mga kababayan ko itong ICI masyadong medyo konserbatibo para bang ayaw nilang ilahad pa ng ng lahat sa taong bayan Tao na hindi muna pinangalanan. Meron din kaya ang mga ledger na mga umano'y ibinawa ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa abogado ng mag-asawa, tumagal ang pagdinig ng 4 na oras at isinumite ng mga Diskaya ang mga ledger. Grabe, no? Isinumite yung mga ledger tapos 4 na oras. Ang tagal nun. Napakarami nun. Malamang ang daming tinanong dito. Paano mo yan mapapatunayan? Paano mo nalaman? Meron ba kayong kasulatan? Ang daming tanong yan, mga kababayan. Biruin nyo, yung mga mahalagang tanong lang na yun, mga kababayan kakayanin natin ng 30 minutes, 20 minutes. Pero bakit umabot ng 4 na oras, ito hong pakikipagkita ng Diskaya sa ICI.
grabe mga kababayan ko. So talagang malamang ho, maraming mga DDS ang iiyak dito. Ako naniniwala mga kababayan ko. Kasi ang nauna na kanilang salaysay, yung 2022 to 2025, yung 3 taon lang ho eh. Di po ba nabanggit sa hearing at nabanggit din ni Sara Diskaya na 2012 at 2016 sila nag-umpisa talaga. So ngayon mga kababayan ko, ang pinasumite yung 2012 mga kababayan hanggang 2022. So yun panahon mga kababayan, sakop yung panahon ni Pinoy at saka panahon ni Digong. Nako mga kababayan. Ito na. Ang mga umano'y ibinayad sa 2 tao na hindi muna pinangalanan. Kita nyo, meron daw 2 tao na binayaran na hindi po muna pinangalanan. Sino kaya yon mga kababayan? Meron din naman ng mga idinagdag na pangalan ng mag-asawa. Nako. Bukod po sa kanilang mga pinangalanan na senador at kongresista. Halaka mga kababayan ko, bukod pa doon sa pinangalan ng mga senador at kongresista na mga tumatanggap sa kanila. Limpak-limpak na salapi po mga kababayan. Ano po? Si Heidi Pantino. Sabi ni Leonora Brown, pwede na siguro kahit acknowledgement receipt lang. Pinirmahan. Di ba? Pwede na yun. Sa pool na yun. Yung mga, syempre tayo, di ba? May mga voucher tayo eh. Acknowledgement receipt. Yun, di ba? Tapos, yun, isusulat nyo na, receive the amount of 150 million as a commission. Tapos, ilalahad na ho mga kababayan doon kung saang lokasyon yung project na para doon sa pera na tatanggapin. Nako mga kababayan, tindi. Ang tindi nila mga kababayan, parang nilalaro lang nila yung pera natin. We'll have a supplemental affidavit. So Nako, yan na. Yung supplemental affidavit, mga kababayan, yan po yung karagdagan. Karagdagan po yan na mga salaysay netong mga Diskaya. May mga pangalan doon. In due time, dapat magtugma yung contract number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkanong porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala nang atras. Tell all na daw, mga kababayan. Tell all na kami. Wala nang atrasan, sabi ng abogado. Attorney! Abogado na ito, mga kababayan. Si Attorney Samaniego. Di ba? Kaibigan natin yan eh. Mga kababayan ko. Wala nang atrasan. Lahat na, all out na mga kababayan. Anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkanong porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala nang atrasan to. Tell all na, wala nang atrasan daw. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang ready na sila. Nako, grabe. Information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Siyempre, tingin ko naman hindi naman na magpapasira yan, hindi naman magsisinungaling yan, sapagkat mga kababayan mukhang aprobado na yung kanilang witness protection, Tinig po ni Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ho ng mga Diskaya at ni Independent Attorney! Talagang bidang-bida si Attorney, Commission for Infrastructure Executive Director Brian Kit Hosaka. Samantala, hinatak ng Bureau of Customs ang nasa 13 mamahaling sasakyan. Nako, ito mga kababayan, Samantalang pagkatapos niyan, hinatak ho yung 13 na magagarang mga sasakyan. Parang sarap bumili, sarap bumili siguro ng mga ganyang sasakyan, kasi hindi ho masyadong gamit yan. Bakit ho? Bakit hindi masyadong gamit? Sa dami ba naman ng sasakyan, di po ba? Sa dami ho ng sasakyan ng mga Diskaya, konti lang ho ang mga tinakbo, kaya maganda ho yan. Maganda. Baka nga ho, wala pang 10,000 ang tinakbo ng bawat isa sa sasakyan. Parang bumili kayo ng brand new. Ano po? Sakyan ng pamilya Diskaya sa compound ng St. Gerard Construction dyan sa Pasig kanina madaling araw at ito'y dinala sa Bureau of Customs dyan naman sa Maynila.
Naku, mga kababayan, nakita nyo, ho? Ha? Grabe, no? Eto na. Iwan na ho natin yan. Bahala silang magrambulan. Total naman, nakapagsalita na si Diskaya dyan, ano? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!